Ozames City, ug Misamis Occidental ug sa tanang magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazzit Lumotigson. This is Ozames Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor Indy ug Asinso Osamis team gidawat ang bag-ong liderato sa Osamis City Police Station. Bugos nga suporta gipasalig. Mayor Indy Waminal mapasigarbuhon sa positibong resulta sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program nga gipasiugdahan ni Governor Waminal. Kapin sa usa ka gatos ka mga kabataan nakapahimulo sa libreng tuli sunod lang sa duha ka adlaw sa Asinso Osamis Medical Mission. Asinso Osamis Administration mipahalipay ug mihatag sa 150,000 pesos sa usa ka Osamisnon nga dangal ng Bayan 2023 awardee. Misamis Occidental 2nd PMFC adunay bag-ong Force Commander. 60 ka mga iro ug iring nakapun, 160 na bakunahan batok sa rabies sa gipahigayong mass castration sa City Veterinary Office. Konsiho gustong ipadali ang approval sa pagpa one-way sa Bonifacio Extension. Excess bill sa private hospital gihatagan og solusyon sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Amahan nga nangayog tabang di masukod ang gibating kalipay. Kini ang detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy ug Asinso Osamis team gidawat ang bag-ong liderato sa Osamis City Police Station. Bugos nga suporta gipasalig kaning report. Gipaygayon Hulyo 18, 2024 sa Asinso Osamis Session Hall ang turnover sa bagong liderato sa Osamis City Police Station. Gikan ni former OCPS OIC Police Major Dennis P. Tano ngadto kang newly assumed Chief of Police sa Dakbayan nga si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Gipangunahan ni Misamis Occidental Acting Police Provincial Director Colonel Romel Magleo ang turnover of office ceremony nga gitambungan ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri, OCPS Police Deputies, 2nd PMFC Force Commander Colonel Kent Andoy, Osamis City Court Judges, Pro Bono Legal Officer sa Osamis City Police Attorney June Fernandez, uban pang importanteng mga bisita ug mga kapamilya ug higala. The administration's priority would be maintaining, improving the peace and order of the city of Osamis. This is rooted in the belief that as long as you take care of a city's peace and order, everything else will follow. If you protect the peace and order of the city, the people will be able to comfortably roam around, do about their business, live their daily lives. Tourists, visitors will be confident enough to visit our place, have fun here without any fear of being harassed or subject to whatever threat or force. Investors, potential businessmen will be confident enough to set up shop here, knowing that there is much potential for their business. And of course, businesses will thrive because there will be no untoward incidents that could impact them or impact their operations economically.
Giangkon ni Mayor Indy nga ubos sa padayon na Senso Ozamis administration, ubos sa iyang pagdumala ug pakigtambayayong sa lokal nga kapulisan nga kanhi gipangunahan ni Police Major Tano, wala lamang na mentena ang kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa syudad apan grabe kini nga nausab rason nga angayan gayud ang liderato sa kanhi OCPS OIC sa pag-ilah ug pasalamat kini nga peace and order situation sa Ozamis miamot gayud sa pag-asenso sa dakbayan. Indeed, in that span, that 2-year time, the number of businesses in the city ballooned to more than 4,000. That's the highest we've ever experienced. So that is a vote of confidence in the city, knowing that mga businessmen, they know that they set up shop here, they will earn, they will not be disturbed. Usa pa katimailhan sa mas napauswa gayud nga kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa syudad mao ang zero crime rate nga naangkon sa Ozamis sa bag-uhay pa lamang natapos nga kasaulugan sa 76th City Charter Anniversary ug Feast of the Birhen sa Kota. And we can also look at the recent fiesta activities wherein for several consecutive days, thousands of people flocked our streets, knowing that they will be safe here and they can have fun and enjoy all of the festivities. And I would even want to highlight one of the experiences shared by Captain Malanog to me previously of how there was a group of people with licensed firearms and proper permit to carries who took part in our fiesta celebrations. And when they saw that there was enough security in place, they saw that there were enough safety nets, they confidently surrendered their firearms to the police stations. And I told Captain Malano that that also shows that wala na sila mabalaka. They did not feel the need for them to carry their firearms anymore. Niini, gipaabot ni Mayor Indy ang iyang mga pasalamat ug palipay sa security forces nga nagtrabaho ug nagsiguro alang sa kaluwasan ug seguridad sa dakbayan. And I want to congratulate once again the Summit City Police Station together with the rest of the security forces, the 2nd PMFC, of course, with the assistance also of the Provincial Police Office. Congratulations for once again achieving a zero crime rate for our fiesta activities for the 2nd straight year running. Pahayag sa mayor nga kung makaingon ang katawhan nga nagpadayon ang pag-asenso sa Ozamis sa nakalabay nga duha ka mga tuig ubos sa iyang pamunuan, kini tungod sa napadlambo nga kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa syudad pinaagi sa lokal nga kapulisan ubos sa pagdumala ni Police Major Tano. I-share sa mayor ang maayo nga partnership ug kolaborasyon tali sa iyang administrasyon ug sa local police. I also want to share of how well we collaborated together, how Major Tano, how the Ozamis City Police Station has been involved as well in the planning of the city. They've provided us inputs in the ordinance says that we need, which include the exemptions for the curfews or strengthening the curfew ordinances, ensuring that the police have access to CCTV footage from private establishments whenever there are crimes committed, mandating the drug testing of employees in private and public establishments in order to help our peace and order efforts, as well as identifying the potential location and the need for another police office later on as the city continues to move forward and develop. Sa iyang mensahe, gilaw ni Mayor Indy ang kontribusyon ni Major Tano sa kabag-uhan sa Ozamis sukad sa pagserbisyo ni ini sa syudad 7 ka tuig na ang inakalabay. We all know what happened in 2017. He was part of that. Without that bringing down of the organized crime organization which used to rule the city, kaning mga
projects, kaning state of living of Ozamis today would not have been possible. But beyond that, in his time as Chief of Police, no, he has also provided more than enough, no, given as much service as he can to the city. And sir, ma'am, I also want to thank you, and you can confidently say that your son, your husband, your father, no, is a big reason also why Ozamis is what it is today. So thank you for sharing your son with us, your family with us. Sa bagong hepe sa kapulisan sa Dakbayan, si Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, giangkon ni Mayor Indy nga tungod sa kanhi kahimtang sa Ozamis ug sa nagpabilin nga hulga sa pagbalik sa pagdaghan sa droga ug kriminalidad, bugat nga responsibilidad ang gidala sa bagong pamunuan sa lokal nga kapulisan. You're right, there are challenges that we have yet to face and challenges that are still coming. The fight, the war against drugs is continuous. No? Efforts in order to maintain peace and order require constant action. And Ozamis really is a critical city. It is a critical location. Not only because it holds more or less a quarter of the population here in the entire province, but it is strategically located that if Ozamis reverts to how it was before, if Ozamis reverts to the sad situation it was before during the time when illegal drugs proliferated so freely in our streets, no, then dili magdugay, the rest of the province will follow also. So that is how critical, no, your position is, your responsibility is. And I have to share with you that when we were discussing, who would carry the heavy burden of being the Chief of Police of Ozamis, it was a collective decision with our provincial and district leaders in recognition that dili ta pwede mapalpak, dili ta pwede mahulog na to ang bola diri sa Ozamis, because it will have dire implications in the district and in the province as well. Pagsalig ug suporta ang gipaabot ni Mayor Indy kang newly assumed OCPS Chief Lieutenant Colonel Abellanosa. Pasalamat usab ang paabot ni Mayor Indy kang Acting Police Provincial Director Colonel Magleo tungod sa pagkonsidera ug pagrespeto niini sa rekomendasyon sa Dakbayan sa Ozamis sa distrito ug sa probinsya sa Kapuli sa liderato sa Ozamis City Police Station. Mayor Indy Waminal mapasigarbuhon sa positibong resulta sa Ascenso Rice Farmers Full Assistance Program nga gipasiugdahan ni Governor Waminal. Gitutugan ni Bernal Texon ang maong balita. Anyang yung report. Sa una, naara mo sa 4 tons per hectare. At tuling panahon nga ang inyong mga rice seeds, ang inyong mga fertilizers, ulahin na mo abot. At tuling panahon na dili makabayad kung insakto sa paggamit sa mga equipment. Nara sa 4 tons per hectare. Pero karon sa ato ang pinakaulay na pag-harvest, in average naman po 5.6 tons per hectare. Mapasigarbuhong gibida ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. atul sa gipahigayon nga payout sa financial assistance sa duuluan sa 800 ka mga rice farmers sa Ozamis City. Dili pa lamang dugay dito sa Mayor Benjamin Fuentes Mini Gymnasium, Barangay Tabid, Ozamis City ang dakong pag-usbaw o pag-increase sa ani sa palay sa mga rice farmers sa Ozamis City nga milagpas pa sa national production target gikan sa 4 metric tons per hectare per cropping season kaniadto ngadto sa 5.6 metric tons per hectare o 40% increase sa produksyon sa humay. Sukad nga hingpit nang nasugdan og na-implementar ang Ascenso Rice Farmers Full Assistance Program nga gipasiugdahan sa Team Ascenso Misamis Occidental nga gipanguluhan sa iyang amahan nga si Governor Henry Sevilla Waminal ug hugot nga gisuportahan sa iyang administrasyon. Pasabot ang inyong pagkaunga
mas daghan mo og giani. Tungod ka na sa ato ang ipakita ug sa amo ang isulti na nag-usa ang inyong mga lideres. Nagtarong ang pagdumala sa mga ekwipo sa kagamitan sa gobyerno. Nabati, napaminaw ang mga kinahanglan ninyo mga rice farmers ug nahimuan og solusyon. Ang one-of-a-kind Asinso Rice Farmers Full Assistance Program ubos sa pamunuan ni Governor Henry ug hugtanong gisuportahan sa atuang batanon ug kagihan mga mayor sa syudad ug sa mga ekspertong empleyado sa City Agriculture's Office. Pinangluhan ni Sir Carlos Caloy Pihuan nagtumong nga mapataas ang abot sa mga mag-uuma sa humay sa Osamis City ug sa tibuok probinsya gamit ang hybrid rice varieties inubanan sa labing maayo ug sakto sa panahon nga paggamit sa mga abono sa nagtubong humay hangtod na sa pagbuntis niini. Ingon man ang dugang pagbansay sa mga rice farmers kabahin sa mga bag-ong teknolohiya sa pagpananom sa humay. Kanang pagplano nako kung kanus amo dapat magtanong para organize po, para schedule po nako kung tanong kung kanus ang bakanti, kanus ang magamit ang mga ekwipo. Dili na ang murag di mata-mata lang nato. Gigamit nato ang nahibawan ng katikos ni Sir Galoy kung kanusa insakto magtanong para ma-maximize nato ang yield. Ang mga fertilizers na ipanghatag sa iluha, sinukod yun na kay dili man pwede tanan yuta 14 lang may hatag. Dili man pwede sa tanan yuta urea ang gamiton. Dili man pwede sa tanan yuta complete fertilizer may gamiton. Gisugod, gitestigan ang tagsa-tagsa ninyo kayuta para maibawan unsa nga klase nga rice seeds way angayan sa inyo ha, unsa nga klase nga fertilizer ang ayan gamiton sa inyo ha. Sukwahi kaniadto nga wala sa timing ang pag-abot sa binhi, fertilizers og pesticides maong kasagaran dili na kini mapahimuslan sa mga mag-uuma. Hayahay na sa pagkakaron sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos katimbang ang Department of Agriculture og pinaagi-usab sa proyekto nga gipasiugdahan ni Governor Henry Waminal ug sa mga local chief executive sa Misamis Occidental nga managsama ang tumong sa presidente sa pagpalambo sa produksyon sa palay. Hayag na kaayo karon ang kaugmaon sa mga mag-uuma sa mga basakan. Gani milapas pa sa 4.1 per hectare national target ang 5.6 per hectare per cropping production sa Osamis City rice farmers. Tailor fit para sa inyo ang kinahanglan yun. O muna ang gibuhat, muna'y nabuhat ako sa pagtinabangay sa inyo mga lideres, tabang po sa ato ang mga eksperto, technical experts in the government. And nakabot na nato. And sigurado mo, bisan pagdili kung mayroon aling mga numero, bisan pagdili kung mayroon nga gikan sa 4 tons per hectare, eksaka ng 5.6 tons per hectare. Nabati na ninyo na mas daghan na mo o naani. Nabati na ninyo na basta mo gamit mo o ekwipo, wala na may bayaran. Kaya nga naman, ang gabayan, ang local government naman. Nga tinuod nato ang full assistance program diri sa syudad sa Osamis. O gawas nga tungod na sa panagibusa ang tinabangay sa inyo ang mga lideres na makasayo mo, makasigurado mo, di pa mamiplano magbulag-bulag, magpatayo magyapon nito, tinabangay para sa inyo ha. Ako po ang ay pasalamatan kung i-recognize. Ako po ang hangyo. Ako po tagbuon sa kusuke ng pagpakpak. Ang inyong mga kaugalingon, mga rice farmers. Ang pag-uma sa palay kun humay mao'y usak ka hinungdanon nga sektor sa ekonomiya labi na sa atong syudad diin kini usa ka panguna nga pagkaon. Pinaagi sa Asinso Rice Farmers Full Subsidy Program ang kakugi na lamang sa mga mag-uuma ang gikinahanglan para moasinso ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Libre na ang tanan ug ang gobyerno na ang mogasto gikan sa pagdaro sa ilang mga basakan. Libre na ug moabot sa hustong panahon ang hybrid seeds
ug nagkalain-lain nga mga fertilizers nga gikinahanglan ug labaw sa tanan, ang gobyerno na usab ang mogasto sa pagbayad sa pag-harvest sa palay. Gani gisugda na usab karon sa Team Asenso ang pagtukod sa mga libreng galingan sa mga abot nga palay sa mga mag-uuma didto sa Tangub City, Oroquita City ug Plaridel, Misamis Occidental para maggamit kini sa 1st and 2nd District rice farmers. Saragyan among ipangayo sa inyo ang pagpa-implementar aning Rice Farmers Full Assistance Program. Ang gana lang yun ang pag-cooperate sa LGU. Nga musabot mo na kanitanan ang muang ipabuhat sa inyo ang mga rice farmers, dili para sa amuha, pero para din sa kaayo sa inyo. No? And tungod kay nag-cooperate mo, tungod kay itabang mo, no? Labaw na itong mga farmers organization and hatag pa og discount sa pagpagamit sa inyong kay people. No? Nakampun na yun na mo ang pagpataas sa buong agricultural output. 5.6 pero wala pa panahuman. Gusto na ito, tason pa yun eh. Gusto pa yun na ito kung malakas pa ta sa 6 tons per hectare, mabuhat pa yun na ito. Gipahayag ni Governor Henry ang iyang katagbawan sa mga resulta sa programa nga nag-ingon nga ang probinsya nakasaksi sa hinay-hinay nga pagsaka sa abot sa produksyon nga may abot na sa impresibong 5.6 ngadto sa 6 metriko tonelada matag hektarya. Nalabuan niini ang orihinal nga abot sa produksyon nga 4.6 hangtod sa 4.9 metriko tonelada matag hektarya nga milabaw pa sa nasudnong target. Tungod sa maayong ninyo ng performance, no? Imagine 5.6. Ang atong average sa last year, last harvest, sa tibuok probinsya is only 5.3. No? Taas gihapon, no? Dako ang pag-increase, no? Dunay mo bang lungsod na below 5, 4.8, 4.9. Iabot ang 5.3 kay na-hit up, nasaka tungod sa performance ninyo mga rice farmers sa Dakbayan sa Ang Asenso Rice Farmers Full Assistance Flagship Program nagtutok sa pagmintinar sa food self-sufficiency sa probinsya, pinaagi sa paghatag og malungtarong tabang sa mga mag-uuma para makaabot ang tumong sa pagpataas sa abot sa mga basakan, samtang gisiro niini ang gasto sa produksyon nga sa katapusan makapataas sa kita sa mga mag-uuma ug makatampo sa gross domestic product sa probinsya sa Misamis Occidental. mga kaisonan ko ng mga rice farmers sa atong Dakbayan. Salamat sa inyong pagpaningkamot. Salamat sa inyong pagmahal kanamo nga inyong mga leaders. Salamat sa inyong pagsuporta kanamo. Pagkuhan sa inyong pagpakpak atong sa pagpakan ang atong presidente si Bongbong Marcos na o ang atong speaker sa Kongreso si Speaker Martin Romualdez. Si Gobernador Waminal nagpahayag sa iyang pasalig sa pagdasig og suporta sa lokal nga sektor sa agrikultura uban ang tumong nga makabot ang mas dakong produksyon sa humay. Nagtuo siya nga pinaagi sa paglambo sa kita sa panimalay, pinaagi sa malampuson nga mga pamaagi sa pagpanguma, ang kagamhanang probinsyal makatampo og dako sa kinatibuk-ang paglambo ug makabot ang probinsyal mantra nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Dixon. Salamat Bernald. Kapin sa kagatos ka mga kabataan nakapahimulos sa libreng etuli sulod sa duhalang kaadlaw sa Asenso Ozamis Medical Mission. Anyang report ni Yonsho Midalio. Hulyo 18 unang adlaw sa gipagayong Asenso Medical Mission sa libreng pagpanuli sa mga kabataan edad 10 anyos pataas
Pinaagi sa asenso Osamis Administration ilalom sa liderato ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban sa partnership sa Liga ng mga Barangay, Department of Health, City Health Office, SM Lao Memorial City General Hospital, kapin sa 60 ka mga kabataan ang natuli nga dito gipagayon sa Barangay Lipusong nga gilangkuban sa Barangay Dalapang, Mintering, Pantaon ug Gutukandiod. Samtang kapin sa 40 sa ikaduhang adlaw sa Barangay Sangay Dako nga giapilan sa Barangay Sangay Diot, Kapukaw P, Kapukaw C, Stimson Abordo ug Gutukan Dako. Ang libreng pagpanuli himuon sulod sa napulo ka adlaw. Ang mga medical practitioners og ni OIC Chief of Hospital sa SM Lao Memorial City General Hospital, Dr. Chenny Kaday, ang mihimo sa pagpanuli sa mga kabataan. Katuyuan nini aron maminusan ang mga kabataan ning dakbayan nga wala pa matuli. Kalipay og pagpasalamat ang ibati ni Dalapang Barangay Chairman Peter Dumon ngadto sa asenso Osamis Administration og sa Liga ng mga Barangay nga namugna ang maong libreng tuli gumikan kay usa kini sa problema sa mga ginikanan sa iyang barangay tungod sa kadako nga balay runon kung sa private doctors magpatuli. 14 ka mga kabataan sa iyang barangay ang nagkapahimulus sa libreng tuli. Nalipay kay ko sa Team Asinso, pinanguluhan sa ato ang halangdong mayor, Mayor Indy Waminal, ug sa ato ang congressman, Ando Waminal, ug sa ato ang gobernador, Henry Waminal, ug sa ato ang IBC President. Nga mooy nagpasiugda ni nga programa si IBC President Consel Carlo Moralion. Nga natuman kining among pangandoy sa kabarangayan nga makahimo og tuli outreach sa matag barangay para nga ang mga kabataan sa kabarangayan masulbad lang problema sa mga ginikanan nga problema in town kay walay kwartang ikabayad sa pagpatuli. Kani nga programa naa naman, dako kay kog pasalamat og ang mga bata. Ako lang giingnan nga ato ning i-grab ang opportunity nga mo patuli gyud ta kay kun adto ta sa doktor maorag sa private maorag gyapon nga sistema dayon mobayad tag dako dito kini libre. Gipahayag sa mga kabataan nga natuli nga ilang kabubuton nga magpatuli gumikan sa hinungdan nga sila surahon og pisot sa ilang mga silingan o classmate. Sigur surah og pisot. Unsa man surahon og pisot? Amigo. Dayon, unsa po mo tubag nila? Ancha. Putuli ka bulaga, putuli naman ko. Dili surahon og Pisot. Dali, surahon og pisot. Unsa surahon mo? Taga diktor pod. Di surahon. Di surahon og pisot. Gawa sa libreng tuli, libre usab ang tambal nga ihatag gikan sa City Health Office apan magdepende kini sa timbang sa bata. I-rate na siya o kanang mga tablitas, pwede na po sa tablitas 10 years above. Pero ang uban ng god kay dili sila makatulong japon sa tablitas, suspension na mo ginahatag. Sa antibiotic, good for 5 to 7 days na mo ginahatag, depende silang timbang. O nang gipatimbang dyan na mong mga bata. Kaya na may uban na silang edad and ang ilang weight gani, nagdepende po sa weight sa timbang nila. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medali. Salamat Leoncio. Asan sa Osamis Administration, ni pahalipay ug mihatag sa 150,000 pesos sa usa ka Osamisnon nga dangal ng Bayan 2023 awardee. Ani ang report ni Adoni Dicena. Usa ka gatos o kalim-an kalibo ka pesos ang kinatibuk-ang insentibo o cash award ang nadawat ni Mr. Quirino Dolores Lonsagon, ang awardee sa Dangal ng Bayan 2023. Matod pa ni Education Committee Chairperson Cecil Co nga wala ideya ang awarding nga si Mr. Quirino Dolores Lonsagon nga makadawat siya og cash award sa Asenso Osamis Administration bisan usa ka sentimos. Kontento na kini matod pa nga giila o gipasidunggan siya sa konseho sa iyang nakuhang pasidungog sa Dangal ng Bayan 2023 diin matagtuig nga search sa Civil Service Commission sa mga empleyado sa gobyerno nga nakahimo og labing dalaygon nga trabaho sa departamento. Sa ordinansa nga naaprubahan sa konseho, may kantidad lang og 50,000 pesos ang madawat ni Mr. Quirino Dolores Lonsagon apan sumala sa mando ni Mayor Indy Waminal padungagan og 100,000 pesos ang pahalipay, hinungdan nga miabot kini og 150,000 pesos. Si Mr. Quirino Dolores Lonsagon usa ka
ka-empleyado sa DepEd Osamis diin kauban nga midawat sa pasidungog sa miaging sesyon sa konseho ang mga opisyal sa DepEd Osamis nga gipanguluhan ni Schools Division Superintendent Nympha Lago og pila ka mga education supervisor. We also gave a local recognition for him, Quirino Dolores Lonsagon, aptly on the celebration of our Barangat Festival. So we had, if we remember, we had the ordinance on giving cash incentives to any Usamisnon who is recognized nationally as an outstanding individual with a cash award of 50,000, not less than 50,000. But our good mayor adjusted the number, the amount, increased the amount to 150,000. Balagpakan na ito, May? Oh, our awardee was so surprised kay wag man siya gipahibalo nga naay cash incentives yang madawat. So ang iyahang nahibawan is he will be given a special award on the celebration of the Barangat Festival. Alang sa Osamis Today, Adon Edisina reporting. Salamat Adon. Misamis Occidental 2nd PMFC, adunay bagong force commander. Ma-report is si Glenn Ray Aruluna. Sa usa ka dakong lakang aron nga mapalig-on ang pagpaningkamot sa probinsya alang sa kalinaw kahusay si Gobernador Henry Sevilla Buminal mitambong sa turnover ceremony sa 2nd Provincial Mobile Force Company PMFC didto sa Session Hall sa Ozamis City niadtong Hulyo 19 ang mao nga kalihukan gipangunahan ni Acting Provincial Director Police Colonel Romel B. Maglio nga gitambungan usab sa mga city og provincial officials. Usa ka seremonya sa gihimo diin gipasa ni Police Lieutenant Colonel Roger Kent L. Andoy ang iyang responsibilidad ngadto kang Police Major Dennis Tano. Samtang atol sa usa ka mensahe gipadayag ni Gobernador Buminal ang iyang bug-os nga suporta alang sa 2nd PMFC o gipalanog ang ilang importanteng papel sa pagmaintenar sa kalinaw o kahusay sa tibuok probinsya. Isip timaan sa pagpasalamat ug suporta gipahibalo ni Gobernador Buminal ang paghatag og pinansyal nga tabang alang sa mga personnel sa 2nd PMFC nga naglakip sa minimum nga tag 5,000 cash assistance kada usa ka miyembro. Diin kining inisyatiba nagpakita lamang sa mas dako nga pananaw ni Gobernador Buminal alang sa probinsya nga naglakip sa iyang pangandoy nga ang matag misamiston magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Kini nagpakita lamang sa dedikasyon ni Gobernador Henry Sevilla Buminal, Mayor Indy Buminal o Congressman Andu Buminal sa pagsuporta sa lokal nga law enforcement kinsa nihimo sa padayon nga pagpaningkamot sa kasamtangan nga administrasyon aron nga masiguro ang seguridad ug kaayuhan sa matag misamisnons. Samtang si Acting Provincial Director Police Lieutenant Colonel Romel B. Maglio ug uban pang mga dinapit nga mga bisita nalipay sa inisyatiba sa gobernador o gi-emphasize ang positibong epekto nga mahatag niini sa moral o kahusayan sa puwersas kapulisan sa bag-ong hugna alang sa 2nd PMFC uban sa Police Major Dennis Tano kinsa mao ang magdumala andam nga ipadayon ang misyon sa pagbintinar sa kalinaw o kahusay sa probinsya ubos sa mapinanggaon nga pagdumala sa administrasyon ni Gobernador Henry Buminal ug uban usab sa pug-os ka suporta sa LGU Osamis nga gipangunahan ni Mayor Indy Buminal ug ni 2nd District Congressman Ando Buminal. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Sa 60 ka mairong iring nakapon 160 na bakunahan batok rabies sa gipahigayon ng mass castration sa City Veterinary Office. Mibalik alang sa report is Leoncio Midalio.
Hulyo 18 adlang Huwebes miabot sa 60 ka mga iro og iring ang nakapon og 160 usab ang nabakunahan sa anti-rabies vaccine sa gipagayong mass castration pinagi sa City Veterinary Office didto sa Bagakay Covered Court o Samis City. Kini usa sa mga programa sa maong buhatan nga pinagi nini mapugnan ang pagdaghan sa mga iro og iring. Gipahayag ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Calyaw nga usa sa tumong sa mga programa nga gawas mapugnan ang pagdaghan ini aron usab nga mawagtang ang rabies sa dakbayan. Matod pa ni Dr. Calyaw nga kini libre ang pagkapon o paghatag sa anti-rabies vaccine o giyang gihangyo kadtong na nagiya og mga iro og iri nga ilang pahimuslan ang maong programa sa asenso sa amin sa administration. Kay dako kayo ang kantidad nga dili mo minus 3,000 pesos ang ilang mabayran kung sa pribado sila magpakapon. Yes, katong na mga iro, no, responsibilidad man gid nato. Number 1, ang pagbakuna sa atong mga iro og iring labi na sa anti-rabies vaccine. Okay, then katupong gusto makontrol ang pagdaghan sa ilahang mga binuhi na iro og iring, amo nang moabil ta aning libre nga kapon sa atong asinso o Samis. Then magpasalamat na lang po ko sa atong Mayor Lons, no, Attorney Henry Waminal nga paghatag o budget sa among opisina mo nang nakahatag putag libre sa atong mga constituent diri sa Osamis City. Libre ni Lons sa agig pagtugot sa atong mayor. Tanan na gini Lons, wala gid sila bisag piso nga bayronon ani. No, libre gini. Kanilons, no, labi na katong mga dagko nga iro naagid sa mga 4,000 to 5,000 ana. So itong mga gagmay minimum gid ka ani og naas mga 3,000. Gidugang pa ni Dr. Calyaw nga kadtong wala makapahimulo sa mga programa diya sa matag barangay nga naka-schedule moadto lang sa ilang buhatan kay matag adlaw ana sila mo kapon og maghatag sa anti-rabies vaccine. Naaman tayo regular dito nga schedule Lons, magbayad lang sila 350, very minimal. Minimal ra gihapon kaayo. Sa Hulyo 26 adlaw Biyernes ang mga personahe sa CityVet didto na usab mopahigayon og pagpangapon og paghatag sa anti-rabies vaccine sa Barangay Carmen Annex Covered Court. Amuadto ta sa Barangay Annex Lons sa July 26. Free rabies gihapon o free kapon sa atong dog and cats. Alang sa Osamis Churi, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Konseho gustong ipadali ang approval sa pagpa-one-way sa Bonifacio Extension. Mibalik alang sa Manitalia si Adoni Dicena. Posibleng sa sunod sesyon sa Konseho sa Osamis masagop na og maaprobahan ang proposed resolution ni Barangay Aguada Kapitan Leo Pigalan nga himuong one-way ang Bonifacio Extension. Gisuportahan sa mayoryang sakop sa Konseho ang katuyuan ni Kapitan Leo Pigalan alang sa kaluwasan sa mga kabataan nga nagtungha sa Costonera Elementary School. Sumala ni Kapitan Leo Pigalan nga mayorya sa katawhan sa Aguada suportado sa maong resolusyon gumikan sa kapiot sa dalan nga risgo kaayo sa mga kabataan nga mopasulod og mugawas sa tulunghaan gamit ang maong dalan. Kung hingpit maaprubahan sa konseho og moepekto ang ordinansa, wala nay mga salakyanan nga mosulod tungod sa ganghaan sa Aguada Cemetery o paggawa sa Santo Niño Gasoline Station. Ang gitugutang makaagi niini kadto lang mga salakyanan nga mosulod gikan sa Santo Niño Gasoline Station og mogawas padulong sa Misamis University. Kani nga dalan last week lang this month naitulo ka sakyanan nga nahagbong nga part kanang dunay sagbot ang dunay nga sagbot nga part diha tulo ka sakyanan ang nahulog dayon good thing lang kay wala pa siya klase so nahunahunaan sa council sa barangay Aguada nga during sa time sa ating klase kung ang mga bata mag-hike ana ug dili siya one way mas delikado sa mga bata so far wala pa magibata nga na hitabuan salamat sa Ginoo. Pero dili nami magpaabot nga mahitabuan na kay kinabuhi biya sa bata nga tuang gihunaw-hunaw ang safety first. So naghangyo mi sa inyo nga matabangan mi nga ma-approve ang maong resolution nga himuon og one-way street going gikan sa Shell ilang ilbitan going diri sa entrance sa may Catholic Cemetery. Dayon ang amuang propose is from 6 a.m.
going to 5 p.m., tama na dito ang one way. Kaya ang among gihuna-hunaan ni ang seguridad sa mga bata. And hopefully masabot po sa kadaghanan na binang na nagpuyo diha na wala milain ginuna kayuhan lang sa katawhan. Daghang salamat Madam Chair. Necessary today, pero atong pinahon tanan kanong ang nauna sa na stakeholders. Later on, next session, we have to act on this. We have to decide. Dili pa tayo mag-study pa, pila ka bulan, sa kabulan. No more. It's very urgent. Law of nature is to protect human life. First law of nature na self-preservation, no? While laing balaod kinahan nga atong tagad-patagan ang pag-service kinabuhi. Alang sa Ozamis Today, Adonai Desina reporting. Excess bill sa private hospital gihatagan og solusyon sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Amahan nga nangayog kay tabang di masukod ang gibating kalipay. Aniya si Marian Lumapas sa lang sa report. Sugad sa implementasyon sa Asenso Ozamis Free Hospitalization o Funeral Services Program, libuan na ka mga Ozamis nun ang nakabenepisyo sa maong programa nga na-institutionalize sa Asenso Ozamis sa Dakbayan o gidala usab ni Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal sa Tibok Distrito 2 ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental. Usa na usab kaamahan ang midangop sa buhatan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization nga si Rodolfo Aluta aron makapangayo og medical assistance alang sa iyang anak nga si Kyle Aluta, 4 years old, na confined sa Faith Hospital tungod sa urinary tract infection. Si Rodolfo, 43 years old, nga nagpuyo sa Proc 7, Carmen Annex, Ozamis City. Misaysay nga isip usa ka amahan dili siya mahimutang nga magunahuna sa kahimtang sa iyang anak. Apan dako ang iyang pasalamat sa Ginoo nga maayo nang ang pamati sa iyang anak human kini naatiman sa mga doktor. Gidugang pa ni Rodolfo nga nagtrabaho siya sa water refilling station ug igo lang sa pangadlaw-adlaw nila nga galastuon ang iyang sweldo. Hinungdan nga sa unang higayon siya nga miduol sa Asenso Ozamis Administration tungod sa excess bill nila nga miabot sa kantidad nga 16,510 pesos. Sir, anhilam jud mi diri sa Asenso para mangayog tabang kay tungod sa mong kawadon nang inahanglan ni pod ni og kanang mga kagawas mi sa among ospital ug wala mi laing kadaganan og makapangayom mig tabang at least na garantiyahan mi wa jud mi na sayop sa pagduol na ni sa Asenso. Okay na jud sir, okay na jud kayo. Mao nang kwan ang amo alang mong giproblemahan ang sa kadako sa bilwa diri sa Asenso. Sa mga salamat kayo. Wala yun mi na sayop sa pagduol. Sa dihang nasayran ni Rodolfo nga gizero balance ang iyang excess bill, dili masukod ang iyang gibating dako nga kalipay nga nahatagan og solusyon ang bayronon niya sa pribadong hospital. Sir, zero jud sir, zero. Dako jud katabang sir. Zero balance jud tanan. Wala jud maski sentabo wala. Dako kay sir, dako kay impact sa mga tao sir nga kanang mga tao bitaw nga wala kaya bitaw sir. Nga magpa-hospital dili biya lalay magpa-hospital na dako expensive. Maong dako jud kay katabang sir. Gitunol ni Rodolfo ang iyahang ginasingkasing nga pasalamat kang Governor Henry Wominal uban kang Congressman Ando Wominal o gilabi na ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga gipadayon ang maong programa nga naghatag og dakong tabang sa mga katawhan nga nahiagom sa emerhensya ug lakip usab gipasalamatan niya ang mga personnel sa Team Asenso Ozamis sa paspas nga serbisyo niini. First time jud ko nakaduol di sa Asenso nga sa kanang Pirmiro na akong dool sa kanang sa hospitalization sir. Attorney Wominal, daghan kayong salamat kung wala mo unsay na rin kuanan sa mga tao, wala kadaganan. Then salamat kayo sa kanang hospitalization ninyo ug sa inyong mga pag-abag sa mga tao. Dako kay impact sa mga tao diri sa MISOC. Alang sa Ozamis Today, ako si Marian Lumapas.
Salamat an. Ang Ozamis Today hatod kanato ingon ng serbisyo publiko sa Senso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa Senso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Senso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa tinitibukang AONC team, Leon Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis. Asenso Segundo Distrito. Asenso Misamis. Ako si Rinta.